Chloe San Jose nagsalita na patungkol sa isyong inuubos niya ang pera ni Carlos Yulo. Yan po yung ating bibigyan ng komento reaction. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit niyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. At syempre po, huwag nyo rin po sanang kalimutang suportahan ang bago po nating channel, ang Insan Ruiquez Reaction, na tumatalakay naman po sa political isyong napapanahon. Muli po, ako ang inyong lingkod, Tagapanood TV, at welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. Kaya naman, simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to. Let's do this! Girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose nagsalita na sa balitang inuubos nito ang pera ni Carlos Yulo. Hindi tinatantanan ng publiko ang girlfriend ni two-time gold medalist Olympics champion na si Carlos Yulo ang girlfriend nito na si Chloe San Jose. Saingan ng netizens, mukhang mauubos agad ang pera ni Carlos Yulo sa pagkapanalo nito sa Olympics bilang atleta. Mukhang inuubos raw at pinagpapakasasa raw ni Chloe San Jose ang pera ni Carlos Yulo ngayon. Hindi naman naiwasan na palaga ni Chloe San Jose ang isang comment ng netizens na inuubos na raw ni Chloe ang pera ni Carlos Yulo. Ayon sa netizen, hindi ka naman nahihiya, ikaw yung nagpapakasasa sa pera ni Kaloy, ang kapal din ng mukha mo no, kasing kapal ng hollow blocks. Tugon ni Chloe, gawain mo siguro yan, magpakasasa sa pera ng iba. Ganyan talaga siguro magsalita yung mga people who don't know how to earn their own money and ginagamit ibang tao as investment for their own leisure. May isa pang post na kumakalat online na ibinahagi ni Chloe San Jose. Mababasa sa quote, gustong-gusto ko pong mawala na ang utang na loob culture dito sa Pilipinas dahil sobrang toxic po nito. Hindi po porket ipinagbuntis ka ng 9 months, pinakain, pinag-aral, at pinagtapos ay obligasyon mo na agad tumano ng utang na loob sa parents mo. Responsibilidad po ng mga magulang ito, may sariling buhay po ang anak at dapat hayaan siyang magbuo ng sarili niyang future nang hindi na kayo nakikialam. Ganito po ang kinalakihan ko sa Australia at sana maging normal na rin ito dito sa Pinas. So in short, may sarili umano raw na pera ito at hindi niya inuubos ang pera ni Carlos Yulo sa pagkapanalo nito sa Olympics. May mga kumakalat pa nga na balita na umutang umano raw ang mga magulang ni Chloe San Jose kay Carlos Yulo at pinautang umano raw din ito ng bata. Say ng concerned netizen, sa iba ay malakas magbigay ang binata, ngunit ang tutuong pamilya nito hindi man lang mabigyan ng kahit kaunting katiting na pera na bukal sa puso nito at mas pinili na lang ng pamilya nito na mabuhay ng normal at mag-live selling na lang ang magulang nito sa online upang may pangkain silang pamilya, dahil lahat ng kapatid ni Carlos Yulo ay maliliit pa. Kaya't madaming netizens ang naawa ngayon sa pamilya ni Kaloy dahil wala umano itong nakukuha sa binata na tulong. Ang gusto po pala mangyari ni Chloe San Jose, mga tagapanood, tanggalin yung kultura nating mga Pilipino na pagtanaw ng utang na loob. Di bali, pag pinagbuntis ka ng nanay mo, isinilang ka ng nanay mo, walang utang na loob yung anak para balikan ng tulong din yung nanay. Kasi obligasyon nga daw ng nanay na palakihin sila at bigyan ng future at pabayaan na bumuo ng sarili niyang future. Ganun po ba ang gustong mangyari ni Chloe San Jose? Nakakalungkot isipin, mga tagapanood, na isa siyang Pilipino. 'Di ba? Pilipino po siya, purong Pilipino po siya eh. Oh. Tapos tumira lang sa ibang bansa, gusto niya na yung culture niya ay pang ibang bansa na. Well, hindi naman po ganoon 'yun sa mga tagapanood. Sa ibang bansa, bagamat hindi man rektang pinapakita yung utang na loob, ginagawa po nila ng kusa. Yan, akala nila hindi yun pagtanaw ng utang na loob. Yung simple nga lang, nakikita nila yung mga magulang nila noon, dinadalaw nila. Kahit hiwalay na po ito, mga tagapanood, kasi culture po sa ibang bansa yan eh. Na kapag medyo umidad na yung anak nila, mga 15 years old ata yan, pataas, mga tagapanood, dinihiwalay na po sa kanila yan. Pero yung magulang, still, nandoon pa rin po. Nakikialam po sa kanila yon, lagi pong nakabantay yun. At yung mga anak naman, minsan nga po, yung mga anak nagbibigay sa magulang nila, nililibre nila yan. 'Di ba? Sa simpleng pamamaraan, pinapakita nila yung utang na loob. Yun, hindi po napapansin yun ni Chloe. Akala niya walang tanaw ng utang na loob dun sa ibang bansa. Iba lang po ang pamamaraan na ginagamit, pero ganun pa rin po yun. Mga tagapanood. Ewan ko kung anong klaseng pag-uutak to si Chloe San Jose.
Na parang pagkatapos nung lahat, eh wala na, sige, kanya-kanya na tayo, malaki na ako eh. 'Di ba, bahala na kayo sa buhay nyo, kaya ko na yung sarili ko. Napaka nonsense po ng mga tagapanood eh. 'Di ba? Ibig lang po palang sabihin niya, ang mga magulang lang ang may responsibilidad, ang mga anak ay wala ng responsibilidad. Responsibilidad ng magulang, palakihin yung mga anak, bigyan ng mga pangangailangan nila, pag-aralin, pakainin. Pero pagka lumaki na pala yung mga bata, eh may sarili na itong pagkakakitaan, kaya ng buhayin yung sarili, eh kakalimutan na yung pamilya. Ganun na ba? Hindi pala tayo ano eh, hindi pala po pa talaga tayo tao, para tayong mga hayop pala. 'Di ba? Yung mga gano'n, yung mga hayop, pag pinanganak na nila yung anak nila, oh, kaya niyo nang maglakad diyan, kaya niyo nang mag-hunting ng sarili niyong pagkain, bahala na kayo diyan, kanya-kanya na tayo. Parang gano'n po ata yung gustong palabasin ito na Chloe. Sanay po siya sa anong gano'ng buhay, mga tagapanood. Sanay siya wala na siyang pakialam sa pamilya niya. Kaya pala. Kaya pala hindi sila magkasundo ng nanay niya at wala siyang maayos na pamilya. Kaya gusto niya, si Carlos din, wala ding maayos na pamilya at sila na lang ang bubuo ng toxic family. Kayo po mga tagapanood kung tatanungin, sang-ayon po ba kayo sa gustong mangyari ni Chloe San Jose na talikuran na lang natin yung nakaugalian nating pagbibigay ng respeto at pagtanaw ng utang na loob, lalong-lalo na sa ating pamilya? Ako mga tagapanood, personally, parang hindi ko maaatimang hindi tanawin ng utang na loob ang ginawa sa akin ng aking mga magulang, lalo na ang aking ina. Pag-iisipin po nating mabuti, tanawin po natin, balik-balikan po natin yung mga sakripisyong ginagawa ng ating mga magulang para sa atin, simula nung nasa sinapupunan nila tayo, kung gaano sila nahihirapan, hanggang sa iniluwal nila tayo sa mundong ibabaw na ito, kung gaano rin sila sobrang hirap na hirap doon. At habang inaakay nila, tinitimplahan ng gatas, pinapadedi tayo sa kanila, di ba? Balikan po natin yung kung gaanong sakripisyo, hirap, puyat, pagod ang ginawa ng ating mga magulang para palakihin tayo. And yet, pag lumaki na tayo at kaya na natin yung mga sarili natin, sasabihin po natin, okay, tama na, stop na. Ako na, kaya ko na to. At kakalimutan mo na lahat nung ginawa sa'yo ng magulang mo. Tandaan mo, Chloe San Jose, sana makarating sa'yo to. Babae ka rin, magkakaanak at magkakaanak ka, yun ay kung hindi ka baog o hindi baog si Carlos. At pag nangyari yon, tapos mismong anak mo ang magsasabi sa'yo na wala akong utang na loob sa'yo, niluwal mo lang ako sa mundo. Ewan ko lang kung hindi ka buhusan ng malamig na tubig sa iyong pagmumuka pag ganun na ang ginawa sa'yo ng iyong anak. So yun lang po mga tagapanood, no? Nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating ang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.